Panibagong araw at panibagong buhay, Canada na naman tayo mga kamamaw. Let's go! Dito tayo ngayon sa Honda. Ayan nga pala, shoutout kay Kobe Joe. Si Kobe Joe yung nag-request ng sa Honda naman daw. So ngayon nandito tayo sa Honda, Maydel Honda dito sa Saskatoon. So ngayon titingnan naman natin yung mga available vehicle ng Honda ngayon. So ito, sisimulan na natin dito sa red na yan. Wow! Actually mga kamamaw, dito ko binili dati yung Honda Pilot ko. Dito ko siya binili. So ito ay Honda, Sports Hybrid. So Accord. Yan, so mga kamamaw. Ganda. Siyempre yung mga request ng subscriber natin ay hindi natin hindi natin papalagpasin yan. So ayan mga kamamaw. Be. Kamaw, actually may mga papel pa ako dyan. Ito. Kompleto yan mga kamamaw. Napakaganda ng vlog natin ngayon dahil hindi lang natin ipapakita yung mga sasakyan, kundi may mag-i-explain din kung ano bang meron sa sasakyan na yung. Kaya sabi ko sa inyo, tuwan-tuwa ako dahil sabi ko, naalala ko yung nag-comment na isa nakaraan na maganda na kahit hindi na sila lumabas, ako na mismo yung nagdadala ng impormasyon sa kanila para malaman nila kung ano ba yung sasakyan na gusto nila o ano ba yung sasakyan na meron sa sasakyan na to na may explain ng maayos para at least magkaroon sila ng idea na ito na pala yung hinahanap ko, ito pala yung gusto ko. Katulad ko, habang pinapanood itong video, mapapanood ng anak ko, magkakaroon din siya ng idea about doon sa pagkuha ng kanyang first vehicle. Kaya ito kasama natin si JC para i-explain lahat kung ano man ang meron dito. Pero so far sa ngayon kasi wala silang available, ay sa mga nalulungkot, wala silang dito 2026 ngayon na pilot. Wala silang pilot dito ngayon. Tsaka kailangan may kopya tayo dyan mga kamamaw. Yan, shoutout kay Kuya Yulip. Yan, so nabigyan niya tayo ng suggestion about sa pagbablog natin sa dealership dahil nga sabi niya mas maganda, Jerwin, aralin mo yung mga ganto para at mas na-explain nga daw ng maayos. So kahit pa paano, sabi ko nga malaking tulong nga talaga yun. So ito sa loob, wala silang ridge line dito sa loob. We'll see, kausapin natin si JC, baka may maipapakitang available sa labas dahil nga ngayon talaga hindi rin biro mga kamamaw na makakakuha sila agad ng brand new vehicle. Usually katulad niya ng Honda, Toyota, mga yan made to order yan mga kamamaw. So sa ngayon wala sila sa showroom nila na may papakitang 2026 model na nabanggit kong sasakyan. Nandito tayo kay JC, kapangalan ko pa JC din kasi ang palayo ko. So ayan, nandito tayo sa loob ng 2025 Honda Accord. Yan. Ito po yung hybrid model. Kita po natin, maganda po yung features niya. Meron po siyang sunroof, heated steering wheel, heated seats, leather seats. Laki po ng touchscreen niya. Kita niyo naman po, mabilis din po gamitin lahat ng mga dials, ganyan. Power button as well yung start niya. Easy shifter, automatic of course. Hybrid po siya kaya maganda po yung gas mileage natin. Mga 5 to 6 liters per 100 kilometers, ang gas mileage po natin, kaya napaka cheap po niya para sa gas. So ano pala, question ko lang kasi ako medyo bago lang din ako. Ano ba pinagkaiba ng hybrid sa normal gasoline vehicle? So yung system po ng Honda, yung hybrid po namin is the battery lang po siya. So there's extra battery in the trunk po siya. Gumagana po siya in conjunction with the gas engine. Yeah. So hindi nyo po siya kailangang i-charge yung system ng Honda. Ang tinatawag po dun ay yung regenerative hybrid system. So kapag napepreno po kayo or nag-engine brake po yung sasakyan, nun po nagcha-charge yung hybrid battery. Nice. So ayan, napakagandang impormasyon yan. Yeah. Ano palang merong trim sa Honda Accord para at least yung mga manonood maano nila kung ano yung mga papagpilian nila. So, ito pong Honda Accord natin, it's the 2025 model, Sport L Hybrid Trim. Ibig sabihin po ng Sport L is Sport Leather. So, yung interior po natin is leather.
Meron po siyang 204 horsepower with 247 foot-pounds of torque. Dalawa po yung motors ng hybrid system natin. At yung transmission po niya is a eCVT, so electronic CVT transmission. Meron po siya mga drive modes, 4 drive modes, 19-inch aluminum wheels, blacked out trims po siya kasi it's the sport, so black trims with the spoiler, front bumper, intake, shark fins, window surround is all black trimmed out po siya. It's got a 12.3-inch touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto. That's wireless, of course. It also has a wireless charger, leather seats, power seats, leather steering wheel with aluminum pedals as well po. Dito naman tayo sa, is this 2026 na Honda CRV. So ayan, bless sa anak ko, sa pag pinanood mo to, ayun, tingnan mo tong CRV kasi usually ang hinahanap namin para sa anak ko is SUV, yung SUV kasi nga more on tayo dito winter time, di ba? Yes, of so course. mahirap pag yung sasakyan natin ni kotse, mahirap, mababalaw kaya ang suggest ko, tsaka lagi kong pinupusahan ako, SUV yung kukunin niya. Yeah. So ayun, ngayon JC, ano bang meron sa 2026 na CRV? So, ito po yung 2026 CRV po natin. Obviously, all similar trim package po siya dun sa Accord na tinignan po natin. Ang tinatawag po ng trim na to is the Trail Sport Hybrid. So, kaya po siya Trail Sport, medyo a little bit off-road oriented po siya. Medyo mas maganda po yung gulong natin for off-roading, and our rims po as well is more durable for off-roading as well. Kasi usually, ano bang size ng rims ng CRV na to? Ang CRV po usually is 18, tapos 18. yung Touring po has 19-inch rims. Oh, I see. This one has a little bit different po yung tires niya, medyo more all-terrain tire po siya. Oh, I see. So, it means all-terrain talaga, talaga siya, kumbaga pangbakbakan talaga. Yeah, talagang pangbakbakan po siya, kaya yes. kahit malubak-lubak yan, kahit na mabato, kung alam mo mabuhangin, basta lahat yan, kapit talaga ang gulong, Yeah, diba? opo. So, ayun, makita natin yung yung itsura ng... So, ngayon, ayun, sa mga nanonood, kasi syempre, kahit pa paano matututo rin ako. So, ano bang meron dito kaya? Ano bang tawag sa ganyan? Para at least alam natin kung... Yeah, so similar din po yung setup niya dun sa Accord. Mas maliit lang po ng konti yung screen niya. Pero yung features din niya po is super similar. Meron din po tayong sunroof sa bubong natin. Meron po tayong heated seats as well. Ito po yung mga controls natin sa heated seats. Heated steering wheel, nasa manibela din po siya. Yung climate control po natin is a dual zone. Pwede nyo din po siyang i-sync kung gusto nyo pong i-control lang siya na single zone. Nice. Yung AC natin po, ito, yung defrosters po natin para sa snow, sa winters natin. Meron din po siyang Apple CarPlay, Android Auto. Meron din po siyang wireless charger. At since ito po yung Trail Sport, meron po lahat ng CRV natin ng mga drive modes, pero yung CRV Trail Sport po natin, meron din po siyang extra off-road drive modes available din po. So, meron din tong tag dito, sensor, right? Like umiilaw yung niya, yung gitong gilid na niya, pati may backup camera na rin siya. Yeah, may backup camera din po siya. Meron po tayong blind spot monitoring, emergency braking din po. Yeah. Kung halimbawa meron tayong nasa harapan at namembreno po sila ng malakas, tutunog po yung sasakyan at bibigyan po kayo ng warning na pumreno. Automatic tailgate din po siya. Meron din po siya yung automatic lights. Yeah. So, dami po siyang features talaga. Kasi usually may Honda Pilot ako before, na-experience ko na-drive po talaga siya, nag-long drive ako na highway. Talagang alam mo yun na naka-cruise control ka, tapos mabagal yung nasa harapan mo, talagang si mismo sasakyan yung mag-a-adjust nung kahit naka-cruise control ka, hihinto talaga siya. Yes. Kahit hindi mo siya tapakan, talagang mag-ano siya. Opo. Kaya sulit talaga Honda talaga ang Yes, of masasabi course ko. po. Isa sa pinakamagandang sasakyan na nagamit natin. Yeah. Yan, thank you JC. Thank you. JC, pala, syempre ito 2026 na hybrid, 'di ba? Hybrid. Ano pa bang mga trim na meron sa Honda CRV para at least kung hindi kaya ng budget ng mga mamimili,
yung mga medyo matataas na klase ng trim, yung ano ba yung mga low, pwede mo i-explain kung ano nang meron dyan? Of course po. So, yung starting trim po natin ng CRV is the LX model. Lahat po ng CRV natin is all-wheel drive kasi talagang maganda po ang all-wheel drive for winters and for Canada po as well. So, yung starting trim po natin is the LX. That will have heated seats din po siya. Wala lang po siyang heated steering wheel or sunroof. Tsaka yung gulong po niya is 17-inch na regular steel wheels lang po. After that, we go to the sport model. Yung sport naman po, magiging 18-inch na po siya. So, standard wheel size na po siya ng 18. Dadagdag lang po yung heated steering wheel nyo at yung sunroof in the sport trim. And then, kapag nasa trail sport hybrid na naman po kayo, dadagdag naman po yung all-terrain tires and all-terrain rims. Yun lang po ang kaibahan niyan. So, after that po, dadagdag na trim is the EXL and the Touring. So, yun po yung dalawang trim natin with leather seats. The EXL trim, dadagdag din po niyan is the heated rear seats, rear windshield washer for the camera, backup camera. And then, it will add the leather seats as well po. And then finally, last trim po natin is the Touring hybrid trim. Touring has the Bose sound system po. Dadagdag po yung Bose sound system, the hands-free tailgate, navigation, as well as Google built-in as well po. Tayo dito sa Honda Civic. Siyempre, sabi nga nila, may kasabihan nga tayo mga kamamaw. Pag nasa Pilipinas ka, pag may Honda Civic ka, fuckboy ka daw. Di ba, pre? Kaya din ang kasabihan pag usually pag may ganito ka doon sasakay sa Pilipinas, mga Honda, nag-Honda Civic, mga fuckboy daw yan. So, dito sa Canada, walang ganyan-ganyan, hindi uso yung ganyan. So, ngayon, ito na tayo ulit kay JC, ano bang meron dito sa pinasok pala natin to? Ano tong klaseng Honda Civic na to ulit? So, ito po yung fully loaded model po natin. It's the Sport Touring Hybrid. Ang Sport Touring Hybrid po, ang features po niya is meron po tayong Bose sound system, heated steering wheel, heated seats of course, heated rear seats din po siya, and leather seats po siya, of course. Meron din po kayong option sa Sport Touring Hybrid na kunin po yung gray seats po natin. Nakakaiba po siya, di ba? Hindi po siya yung regular black seats po katulad ng mga ibang sasakyan. So, yun po yung mga features ng seat. Kumbaga ba sa sabi nga nila sa mga nanonood, gusto nga kung ano bang meron ba trim dito sa Honda Civic na na sasakyan. So, syempre kung may fully loaded, may mga trim tayo na mas mababa at mas abot sa budget natin. So ano ba meron dito, JC? Of course po. So itong Civic natin, medyo similar din po yung mga trim levels niya compared sa CRV. Alam naman natin po ang Honda is supposed to be affordable but good quality, nice features. So ang starting trim din po natin sa Civic is the LX, kamukha po nung CRV natin. Ang LX trim po is obviously hindi po siya hybrid, gas engine lang po siya. 2.0 po yung makina natin, CVT din po yung transmission kasi yun po ang pinaka-popular style of transmission po. We have a 7-inch touchscreen display, meron po tayong steering wheel controls, of course meron din po siyang Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, keyless entry, at hindi ko pa po pala na may mention is lahat po ng mga bagong Honda, kahit ano pong trim, kahit ano po siyang model, meron po siyang included remote start from factory. So ang LX din po is we have heated seats but no heated steering wheel. Nagfo-fold din po yung upuan natin, 60-40 split. Dual climate control po siya. Of course, LED headlights with automatic high beam at lahat po nung Honda sensing technologies po natin katulad ng blind spot monitoring and emergency braking po ulit. Ang sunod po nating trim is the Sport. Ang idadagdag naman po ng Sport is yung 18-inch black aluminum wheels din, leather steering wheel, tsaka yung sunroof. Tapos pwede nyo din pong kunin yung Sport sa hybrid model, so you can have Sport or Sport hybrid kung gusto nyo pong gas or hybrid.
And then, meron din po tayo itong sinasakyan po natin, of course, is the Sport Touring Hybrid. Like I said po earlier, it has our Bose sound system, heated rear seats, leather seats, and then wireless charging, wireless CarPlay, and power driver and passenger seats as well. And then ang last but not least po na trim natin sa Civic is yung paborito po natin, yung SI. So yung SI po is obviously hindi po siya hybrid, gas powered lang po siya. Meron po siyang 200 horsepower, 1.5 turbo engine po siya, and of course manual po siya. But hindi siya leather seats, pero lahat po ng features niya is the same as a sport touring hybrid. Siyempre, unti-unti ko talaga medyo dinulo ko talaga to kasi itong itong video na to, ito is sa mga gusto ko kasi. Opo. Sa pinaka gusto ko sa Honda kasi nga number 1 mga kamamaw. Kung pamilyado ka and then yung count ng family mo is parang a family of 6 or 7 ka, napakagandang klase na to mga kamamaw. Kumbaga pa sabi nga nila, pa nagkakaedad ka, pupunta ka na sa finish line, di ba? So parang sa akin, bilang isang pamilyado, ito pang finish line ko. Kasi ako, tapos na tayo sa mga, yung mga alam mo parang kung mga pogi bang ko tawagin. Opo, tapos na tayo sa mga Civics natin. Mga Civics, like, pagkatapos ng Civics, syempre ang gusto mo yung medyo bulky, yung mga malalaki, yung mga maaangas na katulad yan. May papakita pa si mamaya sa labas, yung like mga passport, di ba mga natin. So ito na kasi pang pamilyado mga kamama. Ito yung kumbaga ba, kung bibigyan ako pagkakataon kumuha ng isang sasakyan na malaki at talagang kumbaga ba pang matagalan na hanggang sa pang sabi nga nila pang finish line na, ito yung hinahanap natin. So JC, ano bang meron dito sa ano natin? Is this 2026 ba? 2025 po to. Okay. So this is 2025 Odyssey. Yung trim po natin is similar to the Accord Sport L po siya. So sport leather. So ang upuan po natin is leather. Medyo mas maganda po ng konti yung features niya kasi syempre Odyssey po siya, yung medyo mas malaki, yung tinatawag nga po nating finish line. Okay. So maganda din po siya, may sunroof, tapos meron din po tayong rear entertainment system, parang maganda po siyang pampanooran ng mga kabataan natin sa likod. At madami din po tayong features dito sa harapan. Ito po yung best value Odyssey po natin. Hindi po siya masyado mahal, pero madami din po yung features niya na included. So meron po tayong heated seats, cooled seats. Tapos yung transmission din po niya, hindi po siya CVT. Ang transmission po ng Odyssey is yung 10-speed automatic. Ang kasama din po nito, syempre lahat po ng Honda safety features natin, like emergency braking, lane mitigation, just like that. But we also have yung heated steering wheel po, lane assist, adaptive cruise control. JC, ano bang meron sa Odyssey? Ano bang mga trim niya? So, 4 lang po ang trim ng ating Odyssey. Ang starting trim po natin is the Sport. Pare-parehas lang po yung makina nila. 3.5 V6 po siya, 280 horsepower, 285 foot-pounds of torque po siya. 18-inch wheels, daytime running lights, meron po siyang heated side mirrors, power doors po sila lahat, front and rear de-icer, power tailgate. Ang sport model po natin is standard 8-seater po siya. So, ang sport, meron po siyang leather steering wheel, heated seats, sunroof, pero wala po siya yung leather seats. Ang seats lang po niya is cloth. Wala din po siyang ventilated seats or cooled seats na tinatawag. Tapos, ang kasunod naman po nun is yung Sport L. Ito po yung inuupuan natin ngayon. Ang dadagdag lang po nung Sport L is pwede nyo pong i-program yung power tailgate niya at meron din po siyang wireless charging at of course leather seats po siya. Kasunod naman po nun is yung touring natin ng Odyssey. So katulad po nung ating CR-V at Civic, ito pong touring meron din po siyang Bose sound system. Ang ating pong wheels magiging 19-inch wheels na po siya. Tapos ang tailgate niya po is hands-free na. Pwede nyo pong isipain lang po dun sa ilalim ng bumper, bubukas na po yung tailgate. At of course, meron din po tayong ventilated front seats. Meron din po tayong tinatawag na cabin watch na kung meron po tayong mga maliliit na bata sa likod, pwede nyo pong panoorin. Meron po siyang camera sa loob ng ating van.
Ang last trim po natin is yung Black Edition. Ang difference lang po ng Touring at Black Edition is yung Black Edition po, siyempre lahat po ng mga accents natin puro black. Kung gusto niyo pong black accents or chrome accents, yun lang po ang difference ng ating Touring at Black Edition. Oh, pintuan pa lang. Grabe. Mahalata mo ng wow. Ang ganda po ng ating Pampogi. upuan, Prelude seats. Ganda. So this is 2026, di ba? 2026 po, yeah. So actually ito JC, kailan lang siya lumabas? Usually, kailan lang lumabas tong Prelude na to? So, kalalabas lang po niya ulit ngayong 2026. Dati po kasi in the early 90s until 2000 or 2001 po, ginagawa nila po yung Honda Prelude. So, yung sports car po siya na 2-door ng Honda. Diniscontinue na po nila yon in the early 2000s. Tapos ngayon parang gusto po nila ulit ibalik or buhayin po ulit yung Prelude natin. Grabe, ang ganda yun. Tingnan mo yung pinaka-interior ano niya. Ano yung tawag sa gantong silk? May idea ka ba? Parang tawag po dyan is parang suede. Parang suede material po siya. Yeah. Grabe, ang ganda ng pagkakagawa ng ano no? Yeah. Pero usual mapapansin mo sa Honda, para magkakamukha sila ng screen no? Opo, yun po talaga ang ginawa ng Honda para kahit anong model po ng Honda ang bilhin nyo, familiar po yung feeling siya. Tsaka at least di ka mahirapan maghanap ng ano, di ba? Kung papalitan mo siya, kung Opo, bagawin. tama po yan. And ito, kasi medyo nahihiwagaan lang ako. Nahihiwagaan lang. Ano yung tawag sa ganito? Ito po yung bagong style ng venting nila. So parang pwede po nating tawagin yan na parang cross hatch vents. Oh, cross hatch. Galing no? Ang ganda yun. Parang screen no? Yeah, ang ganda nga po niya. Grabe. Kung makikita nyo, tas ito, ano siya, tag dito? Yan po yung wireless charger wireless. So natin. anything like Apple or Android, pwede siyang i-charge. Pwede po siya. Yeah, basta nice. meron po yung cellphone yung wireless charging feature. So ngayon, tatry lang natin kung ipapatok ko yung cellphone ko ba. Magcha-charge kaya yan? Magcha-charge po yan, yeah. Dahil medyo na ano yung screen. Try ko lang mga kamamawa. Tingnan natin kung medyo yan. Yeah, Wow, magcha-charge po siya. galing nagcha-charge mga kamamawa. Umano siya. Grabe, ang ganda. Iba na talaga ang ano, ang technology ngayon So ayan, nakaano na siya. So wala na siyang tawag din yung pinaka-cambio, no? Wala na po talagang cambio. Ang style po ng cambio natin, di push button na lang po siya. Ayan, so park, Reverse, neutral, drive. drive. Tapos ito po yung parang tinatawag po natin na S Plus or Sport Plus mode. Yung transmission po nito is CVT pa rin, pero kung pipindutin niyo po yung Sport Plus mode, parang isi-simulate niya po na parang pakiramdam niyo po na yung transmission niya is automatic, yung nagsi-shift po talaga siya na parang sports car. So ito talaga mas mabilis siya pag itong pinrest mo. Opo. So pwede mong i-press siya na naka-drive, tapos biglang pe-press mo lang to kung Pwede gusto, niyo lang po lalo siya kung nasa i-press. highway ka. Opo. Tapos ito drive mode. Yeah. Drive mode. Adjust din po ng drive modes. ng Parang, bilis. yeah, parang yung mga Civics lang din po natin. Oh, yung I see. drive modes Ganda, niya. grabe. Yeah. Tapos park, brakes. Yeah. Tapos pag naka S Plus mode po kayo, pwede niyo rin pong palitan yung mag-shift gears din po I kayo. see. Parang Yan manual din talaga po pang dun sa sports mga car na paddle talaga shift. siya. Yes. Sama. Ganun Ay, po shift siya. gear nga yung tawag dito sa ano. Opo. Yan kasi nakaraan din natin na-explain masyado. Grabe, ang ganda. Ito nga, syempre, di naman pwedeng gawing sunroof to dahil sa napaka-iksi nito. Opo, napaka-iksi. Kakapraso naman ang, ang pinakamaganda dito, convertible ang mangyayari kung sakali, di ba? Convertible talaga, yeah. Grabe, ang ganda. Future, yeah. Tinatawag po nilang 4-seater po itong ating Prelude, pero wala po kayong magkakasya sa likod na uupo dyan. Bata lang. Kahit bata po, baka medyo sikip sa likod Kaya usual talaga, parang ginawa talaga yung sports car, parang pandalawan lang Opo, talaga, di talagang ba? ganun nga po talaga. Lalabas kami dahil nasa labas yung yung Honda Passport. Actually yung Honda Passport parang 5-seater lang siya, pero mas maluwag pa siya, mas makapal pa siya, mas balik yung
kanyang katawan kesa dun sa mga Honda Pilot, kasi yung Honda Pilot 8-seater yun, Honda Pilot, pero yung kumbaga pang rugged yung Passport. Mga kamamo, sabi ko nga sa isang mga vlog, from sakto lang sa paningin ng tao hanggang sa pinakamalupit. So ito, mga kamamo, grabe, napakagwapo. Mas gwapo pa sa vlogger tsaka dito sa kasama natin. Mas grabe. gwapo talaga sa inyo. Ano ba kuya. tong sinakyan natin na to? So ito yung bago nating 2026 Honda Passport. Bagong refresh po siya ng model, kaya talagang pinaganda po talaga ng Honda itong Honda Passport. So ano bang may mga features ng ano natin? So parang medyo similar din po siya sa Pilot natin, pero since 5-seater lang po siya, medyo mas maganda po. Meron po silang more time, more effort dun sa pagpapaganda kasi 5-seater nga lang po siya. Maganda po yung design natin. Kita nyo po, meron naman po siyang mga parang design na kakaiba. Meron po pa rin tayong wireless charger, standard po talaga yan. Meron po tayong heated seats din, heated steering wheel, basta lahat po ng standard features ng mga Honda natin. So ito, ang pinapakita natin ito is anong tread to? Anong trim to ng ano? Etong trim po na ito yung starting trim natin. So ito po yung Trail Sport. Kakaiba po talaga yung Trail Sport kasi kita nyo naman po, meron po siyang orange stitching, 'di ba? Black seats po siya and then orange stitching. So, talagang kakaiba po yung interior niya. Tsaka napakaluwag no? Sobrang luwag po talaga. Grabe. Nakikita nyo po dito, ito yung bagong nating Honda Passport 2026. Kita nyo naman po, barakong-barako yung itsura niya. Ang ganda po. Meron po siyang Trail Sport badging dito. Palibas at medyo rugged po yung style niya. Meron po siyang aluminum skid plate sa ilalim. Kita nyo naman po, may kasama din po siyang black heater at lahat po ng accents niya puro orange. Tapos, pag pupunta naman po tayo dito sa side, maganda din po yung rims natin. 18-inch na all-terrain off-road style rim. Yung tires din po niya is off-road, all-terrain oriented. Tapos, kita nyo naman po, malaking-malaki po siya talaga. Barakong-barakong itsura. At panibagong araw at panibagong buhay, kanan din na naman ng inyong natunghayan mga kamamo. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamamaw.